Okay, welcome back guys. So topic natin ngayon is how to set up PPOE server. Okay. So bali ito yung magiging network layout natin, no? So yung source natin is PLDT. So ito yung modem ni PLDT. Then yung magiging router natin ngayon is ito, model ni Microtech. Yan. Mas mabilis to compare kay Hoplite, no, yung ginamit natin dati sa ibang topics. So bali ito yung connection natin na gagawin, no. So itong by the way pala, yung port ni Microtech hex is 5 compare dun sa Hoplite, 4 lang yun. Ito 5. So 1 2 3 4 5. Okay, so makita nyo 5 yan. So, bali ganitong gawin natin. Yung first port or interface is para sa internet. Itong number 2, saka number 4, hanggang number 4. So, ito yung magiging bridge lang natin. Ibig sabihin, kahit saan tayo magsaksak dyan, same lang ang IP nila. But itong pinaka-last, itong gagawin natin para sa PPOE server natin. Okay, so mamaya i-test natin sa computer natin bago natin i-test doon mismo sa router na gagamitin natin. So okay, so start na natin. So open natin si Winbox. Open ko. So refresh ko lang, no. So ito yung MAC address ni hex natin, ni router. So connect. So check natin yung interface. Bali ito yung interface natin. Ito yung source para sa internet natin, no, na-change ko na, no. So yan. So itong 2, 3 and 4 is nakasabay siya dito sa bridge. Yan. Yan, itong bridge natin. Ito yung port ng itong member nito is nandito. 2, 4, 3. So ito yung bridge na ginamit natin. So isa lang naman na yung bridge natin, no. So then since na naka-bridge to, so isa lang magiging IP niyan. Okay. So tapos ito, so ito yung magiging source ng PPOE natin. So na-change ko na rin yung pangalan, no. So palitan niyo na lang kung anong gusto niyo. Basta nilagay ko diyan is Ether 5 PPPoE. So nilagay natin. So next is punta tayo ng PPOE server. So click plus, then pangalan is, so shall we say PPOE ISP server. So yan lang ang pangalan na ginawa ko, no. So then yung interface is hanapin natin kung anong port. So bali ito yung port number 5, no. So lagay natin dito, yan, ito siya, port number 5. So bago natin apply, uncheck pala to. So maiwan lang si PAP or PAP. So apply natin, okay. So naka-disable siya ngayon kasi bali yung PC ko kasi dito ngayon nakasaksak. Walang device na nakasaksak dito, no. So kaya ganito siya. So pero kung gusto mo yung okay siya, so check nyo lang. So magiging red yan kasi ibig sabihin ng red, walang nakasaksak, no, na computer or router, no. So next natin is gagawa tayo ng address pool muna dito. So IP pool. So address pool, tapos ito yung sala natin sa bridge. Kung makikita natin dito sa IP addresses, ito yung naka-address sa bridge lang natin sa 2, 3, 4 na port. Yung 5, so wala kasi gagamitin natin siya sa PPOE server. Dapat sa 5 wala tayong DHCP doon kasi delikado sa user kung alam niyang IP natin. Okay. So explain ko na lang mamaya bakit hindi ko ginawa ng DHCP server si PPOE natin na port si Ether number 5. So bali gagawa tayo ng IP address pool dun lang sa mga profile. So okay, ganitong gawin natin. Address pool, may sample ako dito, no.
kung ano yung range ng IP na gagamitin natin. So bali ito yung ginamit ko. Yan. So sa 5 Mbps, so copy ko lang to. Okay. So click add. So gawin ko 5 MB. Tapos full. So paste ko dito. So ito yung magiging range. Yan. So 192.168.98.2. Pwede kang gumamit kahit anong IP address dito. Change mo lang to, no? So pwede. Pero ang naisip ko is 192.168.98. Then nag-start ako sa 2 hanggang 254. Okay, ibig sabihin ito yung starting IP ko, ito yung ending IP ko, no? Yan, ayan. Kaya naka-dash diyan. Okay, yan. So apply ko, no? So para yan sa 5 Mbps. Gawa pa tayo, like for example 10 Mbps. Yan. So gawin ko, click plus, so 10 Mbps. So paste ko lang diyan. So ang range naman ito ni 10 Mbps natin is 192.168.97-2. Tapos hanggang dito naman. So 192.168.97.254. So from 2 to 254 yung range natin sa 10 Mbps. So apply. So meron na tayo sa 10 Mbps. So mayroon ako dito 4, pero gawin lang muna natin is ito lang muna yung dalawa. Ito, no? Itong range na to, no? Yan. So then next is gagawa tayo ng profile. Paano gumawa ng profile? So close na natin to. Then balik tayo sa PPP profile, click plus sign, then gagawa tayo dito ng profile. For example, 5 Mbps profile. Ito yung local address niya, no? So i-follow mo lang dun sa ano natin, network. So ito yung magiging network address niya. Yan. So 192.168.98.1. Tapos yung address pool ni yan, yung ginawa natin dito sa address pool. Yan, this one. Ito yung 5 Mbps, di ba? 98.2 hanggang 254. So that's why ang magiging local address natin is .1. Hindi ito kasabay dun sa address pool natin, ha, itong .1. Okay, bali yung local address natin is ganito. So then limits, lagyan natin halimbawa 5 MB yun, so gawin natin is 5 MB. So 5M. So ganyan, 5 MB download, 5 MB upload. So ayan. So general, di ba? General, ito yung mga kailangan natin: name, local address, remote address. Tapos punta tayo ng limits. So ito siya. Okay, so apply ko lang. Okay. Sunod, click plus 10 MB Mbps profile. Tapos hanapin natin yung address pool, this one. Saglit lang, rename ko lang dun sa pool, iba kasi yung pangalan. So gawin natin, lagyan natin ng pool para understood. Ayan, apply. Saka ito bagawin natin 5 Mbps. Ayan. So apply. Okay. So di ba nag-change siya automatic ng 10 Mbps. So dito mag-change din siya. Di ba? Automatic 'yan. Pag nag-change ka dun sa pool, affected dito yung remote address. So mag-change siya, mag-change din dito sa yung remote address mo. Okay. So yung address pool natin sa yung local address pala natin sa ano is 192.168. Saglit lang, ano yun? So tingnan ko sa pool.
10 MB peaceful is 97 yung ID niya, network ID. So 97 dito .1. Okay. So limits. So gawin nating 10 MB 10M no. So 10 MB upload, download, 10 MB upload. So apply, okay. So next, so gagawa tayo ng secret or yung gagamitin natin na password saka username doon sa PPOA kung saan tayo magko-connect, sa router or sa computer. Click plus, then like for example ito yung user 1, for example user 1, password passat123 for example. Tapos service na gagamitin nyo is PPOA. Then yung magiging profile nyo is yung yan, ito siya. So ito yung para sa 5 MB profile. Apply ko. Gagawa tayo ng another user para sa 10 MB. So user 2, password passat123 pa rin. Bahala na kayo sa real world kung ano yung password na gusto nyo at saka username. So sample lang yung user 2. PPOA profile, so 10 MB. Apply, okay. Ganitong gawin natin para ma-secure yung IP natin. Okay, saglit. So dapat di ma-access di ma-access yung ano natin, this one. So 192.168.1.1. So dapat di ma-access yung modem natin, no, ni PPOA client. Dapat hindi siya ma-access ni PPOA client. So paano gawin yon? Dapat to secure tong PLD natin, no, na hindi ma-access ng client, no. So paano gawin yon? Okay, may script na ako dito kung paano gawin yon sa filter, firewall filter. So saglit, kunin ko lang. Yan. So filter ko muna yung DNS. Okay. So ito siya, no. Ilagay ko na lang to sa description kung gusto nyo. Copy ko lang. Then puntahan ko lang si Microtech, then paste ko lang dito, no. Paste. Yan, enter ko. So saan to makikita? IP firewall filter. So punta natin IP firewall filter. So ito siya. So ang purpose pala nito, yan, ito yan, ha. Dalawa yan, no, kasi TCP saka UDP. Ang purpose pala nito is drop, diba? Is para hindi ma-hack yung router natin, yung papalabas na 1 port, no. So yun ang purpose nito, no, para hindi ma-access ni user yung magiging yung router natin na Microtech sa labas. Okay. So makikita niyo diyan sa 1, inside 1, di ba? So sunod, ganito. Paano natin ma-block yung user dito na hindi to ma-access sa PPOA client? So dapat kasi to hindi to na-access ng client, di ba? Kasi delikado. So pag napasok yung modem natin, kasi may mga program ngayon na ginagamit or brute force attack para mapasok yung modem natin. So ngayon iwasan natin na ma-access ng clients to, itong 168.1.1 or PLDT modem. So paano gawin yon? So ganito lang. So may script na ako dito, no. So yan. So copy ko lang to, then explain ko na lang doon pagdating sa sa Microtech. So copy ko lang to, then paste ko doon sa terminal. Okay. Paste ko dito. Yan. Enter ko. Yan. So saan yun makikita? Sa IP firewall filter. So punta natin. IP firewall filter. So ito na siya, no, yung pinaste ko na script para hindi makita yung modem natin. So bali ito yung laman niya. So general exclamation, ibig sabihin not
explain bali ito yung IP ng PC. Mamaya tingnan natin kung anong IP ng PC kasi itong nakalagay ngayon dito. So i-change natin ito mamaya. Pero itong pinaka-importante dito, itong modem, no? Itong nasa taas, ito yung PC. Ito lang yung PC na makakapag-access doon dito sa modem natin, dito yung IP address. Ito lang ang IP address, or dito nilalagay ang computer IP na makakapag-access dito. Okay. Pwede kang gumamit ng address list kung may 10 computer na pwede mag-access doon sa modem mo. Or kung ikaw lang, dito lang, specific lang, ikaw lang. Source address lang. Exclamation, ibig sabihin hindi siya sabay. Hindi siya sabay doon na mabablock dito. Pagpasok dito, no? Okay, so ibig sabihin, ilalagay natin yung IP natin dito. Yan. Na mag-access doon sa modem natin. So, tingnan ko lang yung IP address natin. So, right click ko lang dito. Open, change adapter, status. Okay, 200 yan, di ba? 200. So, try ko kung ma-access ko ngayon. Hindi ko pa na-change, ha? O, di ba, hindi ko ma-access. Hindi ko ma-access si modem ngayon. Okay. Kasi na-apply ko na doon sa router natin. So, na-apply na to. Hindi ko ma-access. Kasi ang nakalagay dito na IP is 80. Dapat supposed to be an IP na ilalagay natin is 200. Kasi ito yung IP ko. So ngayon lalagay ko yung 200 doon dito, no. So 200 apply. Okay. So try ko i-access. Ayun, pasok ko na siya, di ba? So pasok ko na siya. So ganun lang yung pag-secure ng modem nyo, no? So para hindi mapasok ng clients doon sa PPOA. Sunod is doon na tayo sa PPOA configuration. So continue natin. So ginawa lang natin dito is sa filter rules. So nag-add tayo ng script para maproteksyonan yung router natin si Microtech sa labas ng Ether 1. Then blinak natin yung user na mag-access doon dito sa PLDT modem. Okay. Then yung allowed lang na mag-access yung IP address natin. Yung exclamation point is ibig sabihin itong IP na to hindi sabay sa mabablock. Okay, ganun lang. So balik na tayo dun sa PPOA. So ito yung PPOA, di ba? Gumawa tayo kanina ng dalawang user. Ito yung server natin. So as of now red siya kasi hindi pa nakalagay yung yung router or computer, wala nakasaksak diyan ng device. So try natin. So paano try sa PC? So ngayon itong layout na to, so ganito muna tayo. PC muna yung titest natin, no? So ilalagay natin dito pala saglit. Ilalagay natin dito ngayon is PC muna. Bago tayo gumamit ng router, bago tayo gumamit nito, test muna natin sa PC natin or sa computer natin. Okay, so try ko dito, no? Ibig sabihin ito pala wala palang IP yung natin, ha. Yan. So bali ganito pala yung setup niya, na. Ayan, PPO yan. So walang naka-assign na IP dyan. So bali yung IP dito is nakadepende sa profile na ginamit natin sa PPOA. Doon sa profile nandun yung address pool na ibibigay. So walang IP na default dito, no? So nakadepende yung IP nito doon sa profile natin na kukunin doon sa PPOA server. Okay, paano yon? Okay, ganito. So palitan ko muna to, no, ng computer, nakadirekta sa computer. So bali nakalagay dito is ang gagamitin ko dito is computer muna dito. Gagamitin ko dito is computer. No, computer muna. So computer muna yung ilalagay ko diyan, ano? So tanggalin ko muna yung router. So nakita niyo, computer muna ang gagamitin ko diyan. Yan na. So ngayon, dito ako nakasaksak
So, lipat ko ngayon dito. Okay. So, computer nakalagay ngayon, then later on, so, na si router. So, test muna natin sa PC natin. Okay, so, minimize ko lang to. No? Then, lipat ko lang yung cable. Okay. So, okay, nilipat ko na. Kung makikita nyo, dito sa network ko, change adapter, enable, disable natin, no? Yan. Enable, disable natin. Disable, enable. Kung makikita nyo, identifying siya. Kasi wala tayong, DHCP server para dito. Hindi tayo gumawa ng DHCP server para dito. Okay. So, magdidepende siya doon sa address pool ng user profile ng PPOA natin. Okay. So, kung makikita nyo, walang IP yan. So, identifying yan. So, ang gagawin natin is ganito. Okay. So, open natin ulit. Right-click, open networks. Then, dito sa setup, so, gawa tayo ng PPOA. Connection, no? Connect to the internet. Next. Yan, ito siya. Then, ano yung mga user na ginawa natin? Sa, for example, user 1. Password, pass at 1, 2, 3. Okay, yan. So, remember password ko lang. Then, ito, ang pangalan nito, pwede nyo change. Mbps. Broadband connection, for example. Then, allow. Yan. So, connect ko. So, sa ngayon, walang IP siya. Pero pag nag-connect to, magkakaroon niya ng IP. Makikita nyo. Okay, so wait natin. Check natin. Yan, opening ports. Okay, applying. Okay. So, wait natin, guys. So, yan. So, pwede na tayo mag-browse. Pero, dito na tayo sa, yan. So, try natin. Okay. Yan. May internet, no? So, speed test natin. Ilang MB yung account na ito. So, 5 Mbps. Dapat 5 MB lang yung follow niya. Okay. Sagot, no? Hanggang 5 Mbps lang yan, ha? Okay. So, dapat hindi siya umabot ng, o hindi siya lumampas ng 5 Mbps. Okay. Medyo mabagal yung connection ngayon. Okay. Ayan. Saglit tayo. Ayan. Pero yung upload niya, pumapalo ng 5 MB. Medyo mabagal yung download kasi maraming gumagamit. So, makikita nyo sa upload, so hanggang 5 siya. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Okay. So, try natin si 10 Mbps. Punta natin dito. So, ang gawin natin, punta tayo ng ito, no? Click lang yan, tsaka disconnect. Yan. Okay. So, gawa tayo ulit. So, no, create a new connection. Broadband. So, user 2 yung ginamit natin doon sa 10 Mbps. User 2. So, password is same pa rin. Pass at 1, 2, 3. So, tingnan natin yan. So, ito 10 Mbps connection natin. Allow. Connect. So, try natin. Okay. Okay. So, wait natin. So, ayan. So, ganon. Connected na tayo. So, try natin. So, if may internet, may Google. Ito nakakonect tayo sa 10 Mbps na connection natin doon sa PPOA. So, speed test natin. Okay, so sa download medyo may problema kasi maraming gumagamit ngayon. So, try lang natin. Ayun. So, mabagal pa rin kasi maraming gumagamit. So, try natin sa upload kasi konti lang naman yung nag-upload. So, try natin. Dapat hindi siya umabot ng 20 hanggang 10 below lang siya. Or pwede siyang lumagpas pero konti lang yan. Okay, no? So, ibig sabihin okay yung pakaset natin sa PPOA. So, balikan natin dito. No, while nag-speed test,
pag nakita natin, ito yung IP address natin. Okay ha. So, ito yung sa 10, ito yung sa dati natin. So, pwede tayo mag-connect kasi may user na tayo dyan. Pero dito, nakikita, ito yung network adapter natin, pero walang ano yan. Yan. Walang IP. Ito yung pinaka-adapter natin. Pero dito sa connection natin, ito yung magiging status natin. Yan. Di ba? So, hindi mo alam yung IP address ng router. As client, hindi mo dapat alam. Diba? Kasi pag alam mo, ganito yung mangyayari. So, i-delete lang to ng user, no? I-delete lang to ng user or i-disconnect. Yan. Di-disconnect yan. Saglit, no? I-disconnect ko. Dito tayo mag-disconnect. Yan. So, i-disconnect yan. Tapos dito, pag alam kasi ni user yung IP address mo, delikado. Ganito ang gagawin niya. So, mag-static sa dyan. Yan. So, pag naka-static siya, so, pwede siya mag-connect sa'yo. No? Kaya, dito sa Microtech natin, so, open ko lang si Microtech, no? Okay, refresh ko saglit. Yan, 0 yan kasi walang IP yung port number 5, kaya 0. So, sa MAC address tayo. Yan. So, much better kasi na walang IP si PPOA. So, yung may IP lang dito, yung internet natin, saka yung 234 na port. Yung number 5 na ginamit natin dito sa PPOA, dito, wala tayong ginawa na IP dyan sa kanya. Walang DHCP dyan. Kasi pag may DHCP dyan, saka may IP yan, delikado. Kasi, pwede si user maglagay ng IP dito, mag-static siya. So, may access sa internet. Kaya, much better na dito, so, walang IP yung sa PPOA. So, bali yung user lang ni PPP dito, yung magbibigay ng IP sa'yo. Itong profile na to, di ba? Ito lang. Itong ipupull niya dito. So, saan nyo makikita? Dito yon. Yan. So, dito siya huhugot ng IP na ipapasa sa inyo. Ito para ito sa bridge lang natin eh. So, ibig sabihin pag PPOA dapat walang DHCP server para sa client, then wala kang inassign na IP address para sa PPOA port mo. So, kung makikita nyo dyan, dalawa lang nakalagay dyan. Itong sa bridge LAN ko, saka sa internet ko, saka yung sa PPOA walang nakalagay. Klarado? Okay. So, na-try na natin sa computer dito. Connect, no? Connect ko. Na-try na natin dito sa computer. Saglit, open ko lang ha. So, connect ko. Saglit, 10 Mbps, connect. Ayan. So, balik ako. May internet na ulit kasi nag-connect ako sa PPOA. Okay, may internet na yan ha. So, yan. Bali, ang gawin ko, itong user account na to, yan, ito. Sana yun? PPP. Itong user account na to, gagawin natin, sa router natin, gagamitin. Okay, kasi na-test na natin sa computer na mayroong internet. So, try natin sa router. Okay. So, ang PPOA pala compare sa hotspot, yung hotspot is per device siya. Ito namang PPOA is ginagamit siya per router. Yun lang pagkakaalam ko, no? Okay, so balik tayo. Bali, ito na yung magiging layout natin ngayon. Okay? Para matest natin yung PPO server natin. So, ang ginawa ko, ito, ang source nito is PPOA, no? Galing dito. Then, papuntang one port ni router. Then, galing naman sa LAN port, papuntang PC ko. Yan. So, ngayon, dito ako sa PC. No? So, i-configure ko ito. Itong router na to. Bali, ang router natin is ito yung pangalan. No? So, TP-Link router. So, gawin natin,
Ito pala yung info ni ni TP-Link sa likod. Yan. Saglit, pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Type lang natin 'to sa sa browser. Yan. Ito yung username saka password. Pag if ni-reset nyo yung router, ito yung default niya. So, try natin. Pero makikita nyo na rin dito sa sa network nyo kung ano yung IP ni router. So, dito, right-click yung status. So, ito yung gateway. So, ito yung ita-type natin, no? 0.1. Mostly kasi lahat ng TP-Link is 0.1 yan. So, type natin to sa browser. 192.168.0.1. Okay. So, ito siya, di ba? So, try muna natin kung may internet. So, sa ngayon, walang internet yan, di ba? Walang internet. Yahoo, YouTube, no, walang internet. YouTube, walang internet. So, ganitong gawin natin. Punta tayo dito. Lagyan natin admin. Okay. So, yan. Saglit lang, no? So, then punta tayo ng dito, quick start. Diba? May quick start, quick setup. So, next lang dito. If na-exit nyo to, pwede rin dito. Same lang yan. So, next lang. Wireless router. Yan. So, tapos, lagyan natin PPOA. This one. Ayan. Ito siya. PPOA. So, next. So, lagyan natin username. User1. Then, password. Pass at 123. Confirm natin. Pass at 123. So, next natin. Dynamic lang to. Dynamic. Okay. So, next. Save lang natin kung gusto nyo i-save. So, wireless password, kasi kailangan ng lagyan natin ng wireless name. Like for example, test Wi-Fi. Okay, so wireless password, pass at 123. So, next natin. Yan. Okay. So, save. Okay, save natin. Save ko lang, no? Saglit lang. Okay, try natin sa 1 status. Ayan, may internet na tayo. Ayan. So, kung makikita na, ito yung IP natin sa user 1 na PPOA. So, ayan. So, ayan yung IP natin, ha. So, try natin mag-internet. Ngayon, may internet na tayo. Speed test natin. So, di ba si user 1 is 5 MB yung ginawa natin. Yan. So, may internet na tayo. Yan. Ito yung config natin, di ba? So, PPOA. Ito yung IP na binigay sa atin, 253. Yan. Yan. So, ito yung router natin. Yan. Pero hindi natin sinito sa local adapter, sa interface natin, no. Ito lang bali yung magiging gateway. Okay. So, makikita nyo, mayroon na tayong internet. Okay. So, ganun lang yung pag-setup ng PPOA. So, medyo mabagal lang yung internet ngayon. Saglit. Yan. Okay. So, sabi ko sa inyo, 5 Mbps. No? Yung binigay natin kay user 1. So, try natin sa upload. Ayun. Okay, hindi aabot yan ng 6 Mbps. Nasa 5 lang yan or 4. Yan. Try natin si dapat hindi niya ma-access si modem. Okay. Kasi blinak natin. Di ba? Hindi yan ma-access ni modem. So,
So, hindi nila ma-access yung modem mo. Okay. So, try natin sa Winbox. Okay. Di ba? As well as sa Winbox, hindi makikita si router mo, no? So, hindi nila makikita si Microtech router mo. So, as well as yung modem nyo sa PLDT, hindi niya ma-access. So, secure na secure. Pero may internet siya. So, if okay yung setup nyo, pwede na kayo maging source ng internet. So, for example, may 100 Mbps kayo, PPOin nyo lang dun sa mga kapitbahay nyo kung gusto magpakabit sa inyo, then bahala na kayo, no? Kung ilan yung monthly nyo, ganyan. So, bahala na kayo mag-set ng speed, kung ilang speed ang ibibigay nyo. Basta ganito lang yung pag-setup ng PPOA. Sige, thank you.